pamilya ni Mima Alicia hahabulin daw po ng sindikato. May sariling... Nako, panoorin po natin yung video. Isa-isahin po natin, no? Bigyan po natin ng reaksyon. Okay, maupay nga aga sa ikasi ko waray-waray. Ako ay nagsimpatya sa pagkamatay sa nato kababayan na taga-barangay Antipolo. Well, ako mga pre, no? In fairness naman, hindi po siya isa, alam ko DDS to, no? Pero hindi po niya ikinakatuwa yung pagkamatay ni Mima Alicia. Bagkus, nagbigay pa siya ng, nakisimpatya pa siya, di ba? Pero yung kanyang theory dito, palpak. Lawang Northern Samar na kung diin ay magkahipit man lang kami dida sa Lawang, ano? Sorry. Na kay Roman ni Mima Alicia Lipata nagamit siya sa sindikato. Wait lang, sabi ni Ma'am Maribik Brazos, 7 years ago, BPM with Mariano. Tagal na pala, Ma'am Maribik Brazos. 7 years nang nanonood sa akin yan. Si Ma'am Maribik Brazos. Ha? Dapat pala may award ka, Ma'am Maribik, no? Akalain mo, 7 years na pong supporter si Ma'am Maribik Brazos, mga pre. 7 years na pong nanonood po sa atin yan. Ha? Yan na, kay nagamit siya sa sindikato, maaram sira na damo na knowledge sa mga nahita. Nagtataka ako dito sa nagbubura ng comment. Pati didilis binubura. Mamili ka naman, oy! sa kanyang sa kanya sa nagbabayad sa kanya. Ito ang problema. Ano yung sabi nun? Ano? Ni Mima Alicia Lipata. Nagamit siya sa sindikato. O yan, eto, sabihin ko sa inyo. Sinasabi niya po na nagamit siya sa sindikato, totoo po yun. Totoo po. Pero mamaya ko i-explain. Kinukumpirma ko lang na totoo. Okay? Kasi kami po bilang kaibigan ni Mima, may alam po kami dyan. Diba? Pero tuloy muna natin. Yan na, kay nagamit siya sa sindikato, maaram sira na damo na knowledge sa mga nahitabo sa kanya sa nagbabayad sa kanya. Ito ang problema, mga kaaturan, ano. Si Mima, dire iton may iwasan na nag-iistorya sa nanay niya o bangin sa mga sangkay niya. Kaya paalala ko lang sa nanay o kasangkayan ni Mima. At tanong ko lang po, ano po yung kasangkayan? Kaibigan ba yun? Kaya comment nyo nga po. Delikado ang inyo kinabuhi yan na. Kasi para diri maigawas ang mga sekreto na kung sino ang nagbabayad kay Mima Alicia. Ayan. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Na si Mima Alicia, sinasabi, theory niya yun. Pero para sa akin, mali na agad yun. Diba? Mali na agad yun. Okay? Para sa akin, si Mima Alicia po. Bigyan ko kayo idea. Ayoko na lang i-ano kay Mima Alicia. Ganito, bigyan ko kayo idea. Ako, bilang isang tao, may milyon ako. May mga kaibigan lalapit sa akin, mag-o-offer. Uy, okay ba sa'yo to? May kakilala ako. Mangungutang yun. Kasi para sa kasino. Example lang po ito, ha. Para sa kasino. Pautangin mo. Mangungutang yun ng 1.5 million. Every week. Hindi ito every month yung usapan, na every week. 12% ang tubo. Di ako ngayon, putang ina, ganda nga niyan, ano. O sige. Ngayon, pinautang ko. 1 week, nagbayad agad. Nung nakapagbayad, yung sindikato sa akin ng porsyento,
Natuwan-tuwa naman ako, putang ina, oo nga no. Ba? And then another week, nagbayad na naman. Oo nga no, galing. Pumirit na naman yung sindikato sa akin. Pautang pa ako ng 1.5. Adi ako, sige. Saglit. Magpo-provide ako. Pautang na naman ako 1.5. After 1 week, ang nangyari, binayaran akong porsyento, 12%. Ang galing! After 1 week, 12% na naman. Ang galing. Hanggang sa paulit-ulit po yung cycle. Ito example lang naman, ano? Pero binibigyan ko kayo idea. Hanggang sa paulit-ulit po yung cycle. Ngayon nagugulat si Ballpoint Man, teka lang, bakit puro porsyento yung natatanggap ko? Yung pera ko hindi ko makuha, laki-laki na noon. Yung nautang nila sa akin, pagpalagay natin 5 million or 4 million, puro porsyento lang nakukuha ko, medyo lugi ako dito. Maniningil na ako ngayon. Teka lang, sisingilin ko na yung pera ko. Ngayon, sindikato nga yan. Yan ngayon trabaho nila, mambudol. Sasabihin yung sindikato, teka. Nakahalata na. Kuha kong hitman. Trabahuin ito. Patahimikin nyo na yan. Para yung pera, hindi na natin mabayaran. So, yun yung isa sa example. Example lang naman yan. Kaya sa nagsasabi na si Mima yung binabayaran, baliktad yata. Baliktad! Hindi po si Mima yung binabayaran. Pero binibigyan ko kayo ng idea. Ayoko lang i-direct talaga sabihin eh. Kasi, sa bagay yan, lumabas na naman sa investigasyon ng pulis. 'Di ba? Ayun yung ipagpalagay na nating theory ko rin to. 'Di ba? Hindi ko sinasabing yun nga yung eksaktong nangyari. Ganon nga yung eksaktong nangyari. Kasi ayoko pong makialam sa investigasyon ng kapulisan. Wala akong ano dyan. Hayaan natin sila. Pero ito'y theory ko. 'Di ba? Syempre, nakikita natin to sa mga pelikula. Tangina talaga, 'di ba? 'Di ba? Mahilig tayong manood ng pelikula eh. Pero may idea na kayo sa pelikulang napanood ko. Yung sinasabi po ni Mitran, hindi man ako galit kay Mitran kahit DDS to, ano? Kasi nire-respeto niya po yung si Mima Alicia. Well, proud tayo dyan. Dapat ganun talaga. Sana, dapat ganun sa mga ibang DDS. Well, ito, nagbibigay lang din po siya ng theory. Pero, kinukontra ko lang. Okay? Kinukontra ko lang na medyo iba. Diba? Hindi ako pabor sa theory niya. Okay? Idea po ito. No? Pero hindi po masasabi na totoo o hindi. Pagpalagay na natin chismis. Diba? Chismis ni Ballpoint Man. Diba? May idea na kayo. Baka kasi yung mga didilis, iniisip nila na si Mima yung ganun, bayaran si Mima. Diba? Nababayaran si Mima. Ganun talaga yung pag-iisip nyo sa mga sumusuporta sa katotohanan. Diba? Tumatanggap ng bayad. Kaya pansin nyo, pag nagre-reaction kami, hindi po namin nilalaliman yung aming reaksyon. Mahirap po kasi laliman. Alam niyo na yung ibig kong sabihin. 'Di ba? Kasi sabi ko nga sa inyo, iniimbestigahan na ng kapulisan yan. Alam, magbida-bida ka? Magbibida-bida ka, Ballpoint Man! Magbibida-bida kayo! Pwede tayo magbigay ng opinion, theory, yun lang, hanggang dun lang. Gets nyo? Tuloy po natin. So, kung sino ang nagbabay kay Mima, yan na, isa-isa na nagawas ang kamaturan. Primero pala sa akong sa sinasabi niya na hahabuli ng sindikato yung pamilya ni Mima, ano ba yung sangkay? Anong ibig sabihin ng mga sangkay? Mga kaibigan ba? Mga tropa, ganun? O kamag-anak ba? Paki-comment nga po. Kaya sabi ni Mitran eh.
Sa sinasabi na habulin ng sindikato, siguro sa tingin ko hindi na. Feeling ko hindi. Feeling ko lang naman. Di ba? Pagbagaw, pag-istorya, didi sa social media, Friend, okay. nasabi ko, mau ini, i-take note ninyo. Kung mamatay si Mima o sino mang pro-BBM vloggers, pag namatay, sino ang suspect? DDS, yan na, susugat nila DDS. Pero kung ako ang DDS, ipapapatay ko ba si Mima? Dire, kay masisira ang DDS, di ba? So, sino? Normal. Posible rin yun. Pero malayo na tayo dun eh. Pero posibleng DDS ka, ipapatay mo si Mima. Posible po yun. Pero malayo na yan. Parang hindi naman yan yung lumalabas sa investigasyon ng kapulisan eh. Na DDS yung may kinalaman. Malayo na yon. Kasi, bakit posible po? Pag DDS kasi, hindi siya buo. May kanya-kanyang grupo, hindi po sila nagkakaisa. Diba? So, posibleng mangyari. Halimbawa, DDS ako kasama ako ni Bayad Bay. May masama akong intensyon sa isang tao, ipayari ko. Pag nayari, ilang grupo yung DDS? Pagpalagay ko, 10. O sinong pagbibintangan mo sa 10? Mamili na lang po kayo. Example lang naman. Pero sabi ko nga, sa investigasyon po na lumabas sa kapulisan, hindi po DDS yung talagang, hindi yung utak. Hindi yung amo. Ibig ko sabihin, hindi yung amo yung nagpatike. Pero ang pumatay ay dalawang mga DDS. Mga DDS po. 'Di ba? Kasi yung nanaksak din po, kung natatandaan niyo, yung nanaksak sa rider, yung nanaksak po sa rider ay mga DDS din po. Proud pa nga eh. May mukha pa ni Sarah dito, sinuot yung t-shirt, 'di ba? Oo, mga DDS. So ngayong nangyari po kay Mima, yung nagpaano sa kanya, alam mo na 'yon, DDS din po 'yun. 'Di ba? Pero walang kinalaman dun sa pinaka-leader nila. Mga bayarang yun eh, mamamatay tao po. Bali, ang naggamit sa kanya dahil marami na siyang alam. Ang orihin na istorya, kung kamaturan man itong istorya na ito na kisusugan niya na may nagawa sa social media na na-atras na si Mima sa kanyang trabaho. Dirikit maaram kung sino ang kaistorya. Nasa gobyerno man siya o sa gawa sa gobyerno, ang tawag nila sindikato. Sindikato. Kaya ang police investigation, to be safe sa mga istorya nila, mga lata nila, ginsusugan nila sindikato. Kasi eto, may dito, may comment. Basahin po natin to. Possible point, meron series movies na Criminal Minds series, mga criminal, iba-iba din. So, yun, parang ganun nga, di ba? Pero, hindi ko pa napanood yan eh. Pero mukhang magandang panoorin yan. bisan nasa gobyerno, sindikato pa rin ang tawag nila. Kamo mga kasangkayan ni Mima, lalo na kung very close kamo at mayroong kamong sarabutan sa nahihitabo kung sino ang nagbabayad kay Mima, delikado. Maraming salamat. So, ayan dito, pinapalakpakan po natin si Mitran kasi, Mitran ba yung totoo nitong pangalan? Kasi hindi niya po ikinatuwa yung pagkamatay ni Mima Alicia. Bagkos, eto, medyo payo. No, payo. So, dapat ganun sana. 'Di ba? Ganun yung tamang reaksyon. Ganun yung tamang pakikipagkapwa-tao. 'Di ba? Hindi yung pag namatay yung tao, papalakpakan, buti nga sa inyo. Mga tarantado talaga itong mga DDS na to. Ito, well, sa sinabi niya dito, nare-respeto ko to. 'Di ba? Nare-respeto ko to at talagang approve. Approve dahil unang-una, parang kung papanoorin natin to, parang hindi siya natutuwa sa pagkamatay ni Mima. At nagbibigay pa siya ng payo sa mga kaibigan
At syempre, sa mga sa kamag-anak o sa pamilya po. Diba? So, palakpakan po natin yan. Wala na akong pakialam kung kunwari lang yung kanyang pakitang tao kasi patay na po si Mima eh. Hindi na po tayo kailangan magsabihin kunwari. Well, ina-appreciate ko lang po yung pakikiano niya kay Mima. Yung, wala nang iba doon. Yun na yun. 'Di ba? So anyway, eto na. Tuloy po tayo dito. Eto na. Dito tayo sa Dito tayo pag-usapan natin yung bobo. Kakalabas mo pa lang, humingiwi ka na. Ito talaga yung bastos no? Ha? Oh. Respeto, mahalaga, BPM. Yes po, dapat respeto lang talaga. kaso ano to? Kakalabas ko pa lang eh. Ngiwi na agad. Sige na, tuloy natin. Pakinggan po natin ang video ito. Ang pinatay ako, patayin nyo. Si Marcos, si First Lady, at saka si, puta kahit sinong marunong sa intelligence, o kahit layman, wala kayong alam sa intelligence, for example. Ang nakausap, Inday Sara, at saka yung killer. Supposed to be, kung totoo yun. Kung binabola kayo ni Inday Sara, kung binabola kayo, hindi natin alam. Nasabi nila, ang katibayan is yung pag-amin niya, against her interest, inaamin niya na meron talaga siya na kinausap. Okay. Ngayon, ano yung proof nyo? Makukuha niya lang yung proof na yung kay Inday Sara, at saka dun sa tao na kinausap niya. Now, ito ngayon exciting dyan. Meron daw silang witness, sinabi nila. Meron daw silang proof. They will present a witness. Witness. Sino yun? Para palabasin na ito yung taong kinausap ni Inday Sara. Magkano kaya bayad doon? Magkano kaya? Totoo ba yun na witness? Etc. Etc. Para lang idea ng Inday Sara. Pero marupok yung yung Article 4 na yun, marupok yun. Unless na-persahin ng Senate. Mas papasok pa dyan, siguro, is pipilitin nila. Meron problema doon sa kanyang bank account. Na noon pa. At saka yung kanyang mga assets, Alam mo, kung habang pinapakinggan po natin sa Dado, parang proud na proud po siya sa sa pagbabanta po ni Sara Duterte, no? Oo. Dapat ito tanggalan na to ng pensyon mga pre. Press 1 po, press 1 sa pabor. Natanggalan ng pensyon. Sabagay, hindi naman ganun kadali yun, kasi may proseso yun. Pero kasi, baka hindi lang napapansin ng gobyerno ni PBBM na si PBBM ay pinagbantaan din po nito. Diba? Uubusin namin kayo! Sabi niya, uubusin namin kayo! Ayun. Ipin niya pala yung naubos. Ha? Ipin niya pala yung naubos. Dado, wala. Naubos ba? Ang tibay ni Dado magbanta, talagang hindi niya pinag-isipan na pag ikaw ay nagbanta ka ngayon, okay? Try mo, magbanta ka ngayon, papatayin kita. Ngayon, pag may nangyari sa pinagbantaan mo, hindi mo ba alam, may imbestigahan ka rin? Ha? Hindi mo ba alam, magkakaproblema ka rin? Diba? O, tuloy po natin. assets, yung salin ba? Yung tax records, Pero that's not betrayal of public trust, Kaya nga, very weak tong But gaya na sabi ko, in all, sa nakikita natin sa mga Senate judges, maraming, yung akala ninyo, okay, si Jesus Guerrero, sabi naman sa inyo na mapapadamahin lang kayo para credible yung In the first place, hindi dapat siya yung presiding officer. It should be the Wing Gatchalian. It should be the Senate President. Kasi yun yung intent doon sa Constitution. Yung Constitutional provision na sa Presidente, impeachment, ang presiding judge is the Supreme Court Chief Justice. Ngayon, other than the President, it should be the Senate President. So, hindi nangyari. Sige, nagbotohan sila. Sige. Question pa yun, sa Supreme Court yun. Pwede pang iyan yun, yung constitutionality ng na yun. Nagsimula sila ng mali It should have been the Senate President. So, nagkakaroon ngayon ng pwedeng questionin yan sa Supreme Court ng mga lawyer. Ng defense, pwedeng questionin yan ng defense. Petition nila sa Supreme Court. Siyempre, sasagot ng Supreme Court kung depende sa argument ng both sides, Sasabihin lang ng defense diyan, ang essence nga no less than Senator Judge Cayetano and Pia Cayetano were questioning na mako-question yung natin, impeachment process natin. Ang dapat ang presiding judge, Senate President. Hindi, nagbotohan kayo, bla bla, pinili si Escudero. So, yung una, panay si Escudero. Overruled, sa objection ng prosecution, di ba? Mukhang okay, pero makita nyo.
meron pala silang lumalabas na parang script nga no? Na pinayagan bigla yung yung mga bank records saka yung wala naman. Sipin mo sweeping buo. So, babalik tayo ngayon dun sa sinabi ng Congress. Ako pagdating sa bank records mga pre, ako po'y pabor dyan kasi kung wala kang tinatago, no, bakit ka matatakot na wag itong buksan? Diba? Kung ako po yung naging Sara Duterte, kung ako po yung katauhan ni Sara Duterte at alam ko sa sarili kong malinis ako, tangina, utusan ko pa yung mga lawyers ko na, sige na, ipabuksan mo na yan. Oh. Pero, kung alam ko sa sarili ko na magnanakaw ako, kurap ako, kupal ako, marami akong tinatago na yaman na hindi idineklara sa publiko, tangina, sabihan ko pa yung lawyer ko, pag di mo yan ginawa ng paraan, batuhin kita ng laptop. Sige, wag yung pabuksan yan, batuhin talaga kita ng laptop. Di ba? So, lahat po gagawin po ng defense team ni Sara Duterte para hindi po sila mabato ng laptop. Kaya ayaw nilang ma-open yon kasi pag na-open yon, tangina, taong bayan, mamumulat po dito kay Sara Duterte. Syempre, kahit ako pa yung lawyer ni Sara Duterte, no? Ayoko mabato ng laptop. Gagawa ako ng mga palusot para hindi yan ma-open. Ano na? So, ganun lang po yun mga pre, no? Anyway, hindi ko napahabain to. Maraming salamat po sa iyong pagbisita sa ating YouTube channel. Pero ang tanong ko, no? Kayo ba ay nakapag-like, share, subscribe na? Abay, kalaimbangin nyo na yan. Batuhin ko rin kayo ng laptop pag di kayo nag-subscribe. Payag kayo. Ay, naku. Anyway, salamat po sa inyong pagbisita, sa mga nag-share ng live natin, sa mga magre-replay po ng ating live. Naku, salamat po. Abangan nyo mamaya, may upload po tayo. May pasabog po tayo sa upload natin mamaya. Abangan nyo po. No? So, yun lang muna yung ating video. Ako'y magpapaalam po muna pansamantala. Ayan yun, shoutout po sa inyo. Sa mga silent viewers, di ko na kayo may isa-isa. Magandang gabi po sa inyo lahat.